Hi mga ka-Bible, Tuesday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 21 verse 33 hanggang 46. So ito po yung mababasa natin. Ang talinhaga tungkol sa ubasan at mga katiwala. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinalagaan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasa ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan, ngunit ganon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito. Sa kauli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan, at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat at maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak na batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo, chapter 21, verse 33 hanggang 46. So, keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye! Hi mga ka-Bible, Tuesday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo, chapter 27, verse 27 hanggang 31. So ito po yung mababasa natin. Hinamak ng mga kawal si Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at pinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, niluhod-luhuran at kinutsaan ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y hinihampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hinubad nila ang balabal at muling sinuot ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus.
So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 27, verse 27 hanggang 31. So, keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.